Obviously, karamihan sa atin alam na ang piranha, ang malademonyong isda na palaging gutom. In fact, pag nag-research ka sa YouTube ng piranha, makikita mo kung gaano sila ka-wild kapag kumakain. Ito ang mga isdang ayaw mong makasalamuha pag lumalangoy ka sa sapa o sa ilog dahil panigurado, hindi ka na makakaalis pa ng buhay. Pero alam nyo ba na meron pang mas matindi sa mga ito? Oo mga boss, kagaya ng nakita nyo sa thumbnail at title, ang mega piranha. Ano nga ba ang mga ito? Ang species na ito ay nidiskubre noong 1900 pero hindi pa ito nabigyan ng spotlight. 80 years matapos nito, ni-revisit ang discovery subalit hindi pa rin ito pinangalanan. Nito lamang 2009, ang grupo na pinamumunuan ni Alberto Luis Sione ay in-announce ang existence nito sa buong mundo. Ang nadiskubre nila ay ang upper jaw pa lamang ng nilalang na ito. Gayunpaman, sapat na ito para masukat kung gaano ito kalaki. Ang nilalang na ito ay nakatira sa mga ilog ng South America at nabuhay noong late Miocene o 10 million years ago, kung saan ang Amazon at Parana Basin ay isang mayamang habitat. Noong mga panahong yun, lahat ng hayop sa lugar na ito ay malalaki, mula ahas, isda, hanggang sa mga buwaya ay malalaki din. Which brings me to the next point. Ang laki nila ay umaabot ng 5 feet. Well, kung iisipin mo, parang hindi naman ganun kalaki, di ba? Compare natin sa piranha ngayon. Ang modern black piranha ay may laki lamang ng 2 feet. Doble ang laki nito kumpara sa modern piranhas ngayon. Hindi lang yan. Ang halimaw na ito ay may timbang na 20 to 30 pounds. Compare ulit natin sa modern piranha. Ang timbang ng mga ito ay nasa 2 to 3 pounds lamang. Alam naman natin na ang mga piranha ay carnivorous. Meron itong mga serrated teeth o yung parang lagari. Pero mga boss, hindi lahat ng piranha ay carnivorous. Katulad na lamang ng pako. Ang mga serrated teeth ay tumutulong sa paglaslas ng laman ng kanilang pagkain, habang ang sa pako naman ay square at in fact, halos katulad ng ngipin natin. Ito ay ginagamit ng pako sa pagdurog ng mga matitigas na buto ng punong kahoy na nalalaglag sa ilog. Anong connect niyan, Bulalord, sa mega piranha? I hear you ask. Kaya ko dinistinguish ang dalawang klase ng ngipin ng piranha ay dahil ang mega piranha ay pinagsamang serrated at flat. What I mean mga boss is on the edge serrated ang ngipin ng mga mega piranha. Mas madali ang pag-tear down ng mga flesh habang sa lower part ng ngipin ay makakapal na siyang sumusuporta kapag kumagat ito ng matigas na bagay, kagaya ng buto ng kapwa nito isda. In a sense, ang mga modern piranha ay hindi supported ang magbasag ng matitigas na butog gamit ang kanilang ngipin. Ang mega piranha ay kayang gawin ito ng walang kahirap-hirap. We all know ang hari ng pinakamatinding bite force ay ang megalodon. Pero when it comes to size, ang mega piranha ang may hawak ng trono. What I mean is, ang megalodon ay malaki. Kaya obviously, alam natin na malakas talaga ang bite force nito dahil sinusuportahan ng body size. Pero ang piranha, mas terrible ang bite force kung ikukumpara natin sa size. Let us first consider the bite force ng black piranha. Isa sa mga nabubuhay na piranha sa panahon natin. Ang bite force ito ay mayroong 15 to 72 pounds per square inch. Habang ang mega piranha naman ay nasa pagitan ng 279 to 1,067 pounds. Kung ang piranha ay kasing laki ng isang megalodon, panigurado mas malakas pa ang bite force nito. Bulalord, paanong nangyari na pagkaliit-liit na isda ay malakas ang bite force? Well mga boss, the answer is nasa kanilang mga jaw muscles at highly modified jaw closing lever.
Sa katunayan, ang muscle complex ay nasa higit 2% ng total body mass ng isang black piranha. Ayon sa mga eksperto, dahil na din sa ngipin nito na mayroong makapal na base, pinaniniwalaan na hindi lamang mga isda ang nasa menu ng mega piranha, pati ang mga armored fish at mga pagong ay wala ring ligtas sa mga matutulis at matitigas na ngipin ng mega piranha. Sa video na ito, diniscuss natin ang discovery ng mega piranha kung saan nabigyan lamang ito ng atensyon ito lamang 2009. Ang kadahilanan nito ay isang specimen pa lamang nakikita at upper at lower jaw lamang ang diskubre. Gayunpaman, dahil na din sa teknolohiya, nabigyan ng liwanag ang species na ito. Diniscuss din natin ang ngipin ito na pinagsamang serrated at makapal na base na siyang nagbibigay ng abilidad sa mega piranha na wasakin ang matitigas na shell ng mga pagong o mga armored fish. Nalaman din natin ang bite force nito ay sobrang lakas kumpara sa maliit nitong katawan. Limited pa lamang ang info natin mga boss. Gayunpaman, sana may natutunan kayong bagong info sa video na ito. Kung gusto niyo pong i-download at i-share ang video at i-post sa Facebook, please do so. Pero I would suggest po sana na have them check the channel out o i-link niyo pong YouTube channel na to. Kung meron naman pong questions, wrong information sa video, comment it out mga boss and I will compile and pin it. Hindi naman po kasi ako perfecto, so meron time na magkakamali talaga ako. Sa mga may gustong i-topic, please see the request form po na nasa description. Minsan kasi nawawala na sa kawalan ng mga request kapag nasa comment section lang. Kaya naglagay po ako ng request form para mas malinis ang mga requested topics. Again, maraming salamat mga boss.